Good afternoon, everyone, and welcome to the Bulwark of Bathala, the ministry of unconditional love, the bearer of the two greatest commandments of Jesus Christ. Bago ang lahat, mga kapatid, din natin kalimutan ang ating pagpasalamat sa pinakamakapangyarihan na Diyos ng mga Diyos, pinakadakila, ang ating tagapag-ingat at tagapagtanggol, ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Bathala. May nagtatanong, mga kapatid, kung bakit si Bathala, si Bathala kuno ang ating Panginoon. Paalam ko sa inyo na ang Bathala, the God Bathala is the Malayan concept, no, of the most powerful God of the universe sa una pang kapanahunan. May nagtatanong kasi na bakit Bathala ang Diyos ninyo na wala sa Biblia yan. Wala nga sa Biblia kasi ang Christianity dumating sa bansa natin is 1521 by Magellan. Pero sa wala pa ang Christianity ni abot sa atong bansa, Malayan pa tayo noon, at ang kanilang Panginoon na sinasamba ay tinatawag nilang Bathala. Buong buong bansa 'yon. Ang kanilang tinatawag sa lahat ng ating mga ninuno ay tinatawag nila ang kanilang Panginoon na Bathala. So, yung mga unang mga ninuno natin, yung mga ninunuan natin, alam nila yon. Kasi naabutan ko pa nga yung mga sinulat ni General Moncado sa kanyang credo. Andoon si Bathala. Bathala ang kanilang nakasulat na nakasamba. So, sa mga taong mga ninuno natin, yung mga kalululuhan natin, alam nila kung sino si Bathala. Yan po ang sinasamba sa mga taong malayo sa ating kapanahunan dito sa ating bansa na hindi pa tayo na-convert sa tinatawag na Christianity in 1521. So, at least alam natin, no, kung saan nanggaling ang Bathala, mga kapatid. At ang Bulwark of Bathala, mga kapatid, naniwala ito sa tinatawag na God of perfection and a God of unconditional love. Sinabi ito, ang God of unconditional love who give us air, water, sunshine, everything we live for us to live and to survive. Nagbibigay sa atin araw-araw ng hangin, ng tubig, ng liwanag ng araw, at pinatubo niya ang mga tanim. Alam niyo ba, mga kapatid, na kung wala ito, araw-araw, hindi kahit isa lang nito ang mawawala, hindi tayo mabubuhay sa mundong ito. Kaya dapat pasalamatan natin ang ating bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Meron kang na hospital, mga kapatid, na basa ko sa social media, isang gabi lang siyang na-confine sa emergency, sa ICU. Sa ICU sa mga confine sa doon. Sa isang gabi na ino-oxygen siya, mga kapatid. Sinabihan siya sa doktor kinabukasan, nakagising na siya, na ang kanyang bill is 500,000. Umiiyak siya. Akala ng doktor, umiiyak siya dahil sa dakong billing na ibinigbigay sa doktor sa kanya, yung 500,000. Pero sabi niya, hindi ako umiiyak dahil sa billing na 500,000 kasi kaya kong babayaran yan. Ang aking iniiyakan, na iniisip ko, na-realize ko, kung gaano tayo kamahal sa ating Panginoong Diyos ng mga Diyos. Na sa isang gabi ko lang pagkukonfine sa ICU, nagbabayad na ako ng almost 500,000 sa artificial nga para lang ako makahinga. How much more na since birth, simula nang ako isinilang hanggang ngayon, itong hininga ko walang bayad. Binigay ng Diyos sa atin, libre, kung tayo pinabayad, mula nang tayo isinilang hanggang ngayon, mga kapatid, hindi natin mababayaran. Kaya ako umiyak, kaya siya umiyak, mga kapatid. Hindi ba isipin mo? Sa isang gabi, nagbayad na siya ng 500,000. Napakamahal, no? Napakamahal. Pero ang binibigay ng Diyos sa atin araw-araw mula nang tayo'y isinilang, hindi natin binigyan ng halaga, mga kapatid. No? Hindi natin i-realize kung ano kahalaga ang binigay ng Diyos sa atin sa araw-araw. Na kung mawawala ang isa sa mga ito ay hindi na tayo mabubuhay.
Kaya yun ang palagi kong minimensahe upang maibalik at ma-realize sa mga tao kung gaano tayo kamahal sa ating Diyos ng mga Diyos na hindi tayo pinabayad sa Kanyang binigayng biyaya at blessing sa araw-araw. Na tayo na natiling buhay, number 1, na tayo binigyan ng liwanag ng araw, na tayo binigyan ng hangin, ng tubig, at binigyan niya tayo ng kapangyarihan upang tumubo ang mga tanim, upang tayo'y merong makakain. Di ba? Napakaganda kung iisipin mo yan, mga kapatid. Kung gaano ang Diyos nagmahal sa atin na hindi natin binigyan ng halaga. So yun po, mga kapatid. Ang Diyos sa bulwark o bathala, doon ay tinatawag siya na Diyos sa perfection, a God of perfection, a God of unconditional love na nagbibigay sa atin ng lahat na wala pong hinihinging kapalit. Kasi kung ano natin mga kapatid, kung atong balikan natin ang Bible, no? Nabasa naman natin sa Old Testament na ang Diyos dyan ay very silusok ayo. As we know, is God of hate, anger, vindictive, jealous, a God who killed millions of His people. Millions of people ang kanyang pinapatay. 2,270,000 and 365 people pinatay ng Diyos sa Old Testament. Yung tinatawag na si Jehovah. Pinatay na 2,270,365. So, di ba? Pero ang bulwark o bathala, mga kapatid, hindi naniwala dyan. Dahil ang totoo at tunay na Diyos ng mga Diyos is a God of perfection and a God of unconditional love na nagbibigay sa atin sa biyaya araw-araw, walang hinihinging kapalit. Nag-ano ka man, naniwala ka man sa Kanya o hindi, binigyan ka ng liwanag, binigyan ka ng hangin, binigyan ka ng tubig, binigyan ka ng pagkain, at walang hininging kapalit. Kung pupunta ka sa merkado, hindi ka pwedeng makadala ng pagkain doon. Kung walang bayad, hindi ka pwedeng bigyan ng libreng kurente sa Pelco, mga kapatid. Hindi ka bigyan ng tubig na libre sa anong pangalan ng tubig natin dito sa Arayat. Hindi ko alam yung pangalan sa nagbibigay ng tubig dito. Hindi tayo bibigyan ng libre. Kaya sinabi ko, ang Diyos ng mga Diyos lang ang nagbibigay ng libre sa lahat ng kanyang mga binibigay sa tao na walang kabayaran. At hindi din kasi natin kayang bababayaran at masusuklian. No? Yan tinatawag na unconditional love kasi wala siyang pinipili. Yung Diyos dito sa Old Testament, mga kapatid, pinapatay niya yung hindi nagsasamba sa kanya, nagsasamba ng idolatry. Pinapatay niya, kaya nga umaabot ng 2 million. Pero itong Diyos of unconditional love, the God of perfection, mga kapatid, kahit hindi ka naniwala sa Kanya, kahit hindi ka nagsisimba sa Kanya, kahit gumawa ka ng makasamaan, yung mga magnanakaw, yung mga kurap, lahat, anong mga ginagawang mga kasamaan sa kanilang buhay, nakakain pa rin, nakatamasa pa rin sa liwanag, nakainom pa rin ng tubig, meron pa rin silang hiningang kinukunan ng hangin na libre galing po sa ating Diyos ng mga Diyos. So yan po ang pinaka-importante, mga kapatid. Na ang Diyos ng mga Diyos pala, na itong itinurong Diyos sa bulwark o bathala, ay ito ang Diyos, the God of perfection and the God of unconditional love, na nagbigay sa atin sa lahat na wala pong kabayaran na hinihingi. Tingnan natin, mga kapatid, kung wala na po tayong, meron na lang tayong 1 minuto. So, ulitin ko, mga kapatid, na itong Diyos na pinakilala sa bulwark o bathala, ito ang Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, at Hari ng mga Hari. The greatest God, bathala, whose power is omnipotence, omniscience, and omnipresence, the God of everything in the universe, including our every lives. Maraming salamat at magandang hapon sa inyong lahat.